to Dr. Edna Sanchez, ma'am, and to my fellow classmates, good day. So in relation to our activity number 1 on juvenile justice, so ang instruction dito is provide clear answer on the following questions. Provide a recorded video of your answer. So let's start. Question number 1. Most researchers found that parenting style and delinquent behavior are closely related. Based on your own observation or experience, what is the best parenting style to avoid delinquent acts among children? So, sa pagre-research ko through internet, may nabasa akong 4 na style ng parenting. So, yung una is authoritative parenting style, second is authoritarian parenting style, ang third and fourth is permissive indulgent parenting style at permissive neglectful or uninvolved parenting style. So, dun muna tayo sa authoritarian parenting style. Sa authoritarian is kumbaga ginaguide mo lang yung anak mo. Kumbaga walang nangyayari sa inyong yung kumbaga yung relation as a parent and child. Ang nangyayari kasi parang ginaguide mo lang siya, parang pinagsasabihan mo lang siya na ganun gawin mo. So, kumbaga minimal lang siya, okay lang, pero may mas maganda pang style ng parenting para sa akin. Yung sa permissive indulgent at permissive neglectful naman, puro yung benefits na yung nabasa ko is puro negative yung magiging benefits. Kumbaga lalong magiging delinquent yung children pag yun yung ginawa mong style. So, sa 4 na yon, ang para sa akin, the best is yung authoritative parenting style. So, sa authoritative parenting style, kumbaga, ang simple definition niya is warm and strict style of parenting. So, bakit ba ganun? Kumbaga minimal siya. 50-50. Kumbaga, stricto ka sa pag provide ng guidance, pero at the same time nagkakaroon kayo ng relation as a parent and child. Kumbaga kahit na stricto ka in terms yung mga pagpapaalala at guidance, at the same time naman may nabubuo sa inyong relasyon. Kumbaga parang magkaibigan lang kayo, parang magkabarkada lang, parang binibigyan mo lang siya payo. At para sa akin yun yung pinakamagandang style. Kasi yung sa ibang style na nabasa ko, parang yun nga, nagpo-provide lang sila ng guidance. Tapos yung iba pa, ang nangyayari kasi sa nabasa ko, yung sa authoritative style of parenting, kasi kumbaga mas nabibigyan ng respeto yung magulang, mas nabibigyan respeto, tapos hindi pa hindi nagagalit yung mga bata pag pinagsasabihan, kasi nga maganda yung relasyon nung nagiging maganda yung relasyon ng parent and children. Imbis nagagalit yung anak mo, mas nabibigyan pa siya ng respeto. Tapos kasi may ibang style na nabasa ako, masyadong harsh at aggressive. So ang nagiging result is lalong nagiging delinquent yung children, kasi siguro napagdaanan naman lahat. Kumbaga lalong pag pinipigilan, lalong ginagawa yung mali. Pag pinipigilan, lalo nang ginagawa. So kanya-kanya namang style yan, depende na lang yan siguro sa magulang, kasi discretion na siguro ng parents yan kung anong pinaka the best na ibibigay. Kasi hindi naman pwedeng yung sabihin natin na yung authoritative parenting style is applicable sa lahat. Pwede namang hindi rin to applicable. Depende kasi yon sa situation siguro, babase mo sa situation at dun sa children.
sa child. So, discretion na nga ng magulang kung anong ano nila. Hindi naman kasi pare-parehas. Parang sa pag-arrest, sa law enforcement, hindi naman pwedeng pare-pares ang style ng arrest kasi ibabase mo sa sitwasyon, sa tao, at sa mga nakapaligid. So, iba-iba. Ibang iba-iba ang pag-a-apply. Madaming, kumbaga, hindi lang yun yung hindi lang authoritative style of parenting ang pinaka-the best. So, madami pa namang iba at sa tingin ko naman yun ay makikita at malalaman din ng magulang. So, discretion yun ng magulang kung ano yung pinakamagandang gagawin sa pagpapalaki o pag-guide sa kanyang mga anak. Pero sa mga research ko, sa apat na yon, yung sa authoritative, authoritarian, permissive indulgent, permissive neglectful, para sa akin yung sa research ko yon, ang pinakamaganda is yung authoritative. Kasi nasa middle lang siya, nakakabuo ka ng relation sa iyong anak as a parent and child, and at the same time, napuprovide mo yung guidance na kailangan nila hanggang sa paglaki. So, question number 2. There are different laws like PD 603, RA 9344, RA 10630, which is responsible for children in conflict of the law, but despite this, still the number of CICL or children in conflict with the law is quite increasing. What do you think are the weaknesses of these laws, and what program can you suggest to address the growing number of children in conflict with the law? So, para sa akin, may personal opinion, yung mga batas na yun is, walang mali dun sa mga batas na yun. Hindi naman ginawa yung batas para makasama sa tao. Ginawa yung batas para makabuti, para sa ikabubuti ng mga tao. So, bakit nga ba ginawa ang batas? Ang sabi, the law was created to install stability throughout the country. Ang batas daw ay ginawa para magkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa isang bansa. So, kung walang batas, there will be total anarchy throughout the country. Magkakaroon ng kaguluhan kung walang batas. So, yung batas naman is, sabi nga is, there are no perfect institution, there are no perfect organization, walang perfect, at ganun din yung batas. Kahit gaano pa kaganda ng batas at kahit gaano pa kaganda ng isang programa, may makikita at may makikitang loopholes o butas doon. At yung mga loopholes na yun yung ginagamit ng mga criminals o offenders para makaligtas sa mga batas. So, for example, yung for example na lang is illegal drugs. Sa illegal drugs dati, kung sino-sino yung ginagamit nila, kung ano ginagawa nilang modus operandi para mai-transport yung illegal drugs. So, yung nauuso ngayon, ang ginagamit nila is yung mga children, yung mga bata. Kasi nga, pag nahuli sila, walang criminal liability. So, ang ginagawa kasi nung iba, meron pa na yung nababalita na yung mga dinudukot na bata kasi ginagawa nga daw courier. At ini-involve sila sa mga illegal acts kasi nga pag nahuli sila walang criminal liability. So, yung mga bata, ano bang laban ng mga bata sa mga criminals? So, wala talaga sila magagawa kundi sumunod. At ang masakit pa noon, nababiolate talaga yung kanilang karapatan. Tapos, ang maganda lang kasi sa batas, ang batas kasi na-amend at nare-revise. So, bakit ba ina-amend? Para mas mabigyan pa siya ng pangil ang batas, para mas stricter, para mas maging stricto. Doon naman tayo sa other side, yung sa ibang sector, yung law enforcement sector. Sa tingin ko naman ginagawa ng law enforcement,
yung sa nakikita ko, ginagawa naman ng law enforcement sector yung kanilang trabaho para matigil na itong gantong mga incident. So, sa paglipas ng panahon, inaamin ng batas to cope with the situation, to cope with the present situation. So, para madagdagan, mabigyan ng pangil o mas humigpit pa yung batas, maging mas matibay, mas maganda. Yun yung kagandahan sa batas. So, pumunta naman tayo sa ibang factors. Kasi dito sa second question may what do you think are the weaknesses of these laws and what program can you suggest to address the growing number of children in conflict the law? What program can you suggest? Pumunta muna tayo sa mga factors bago natin pumunta sa mga programs. Kasi madaming factors na kino-consider kung bakit nagiging delinquent ang isang children. So, sa college yung napag-aralan ko, ang isa sa mga factors is barkada o peers. Sabi, napapabarkada daw sila, at doon nagsisimula yung mga delinquent acts nila kasi yung nakikita niya, tapos gagawin na niya, mga kasanayan, hindi naman, kasi nga bata, hindi pa niya naiintindihan. At ayun na nga, hanggang sa maging sa mahuli na, tas labas, pasok. So, ang nagiging victim talaga dito yung children. So, yung second factor naman is poverty. Laging kahirapan. Isa sa mga factors na makikita natin sa criminality, yung mga factors kung bakit nakakagawa ng mga krimen, ang isa doon ay yung poverty. So, sa children naman, yung dati nagtatanong kami sa thesis, bakit ba ginagawa yung sa mga, bakit ba nila nagagawa yon? Ang laging sagot nila is para matustusan daw yung kanilang pang-araw-araw kasi walang trabaho magulang, wala ding so doon sila kumukuha ng pagkukunan. So poverty ay laging kasama yan sa mga factors sa criminality. At para sa akin, sa tingin ko ang isa sa mga factors na nakaka-affect is yung parental guidance para sa akin. Kasi pero sa settings natin ngayon, sa present settings, kailangan nating tanggapin na hindi pwedeng katulad ng traditional, yung mga cultural beliefs dati na lalaki lang yung nagtatrabaho at yung asawa, yung babae ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak. So sa present settings natin ngayon, sa situation natin ngayon na napakamahal ng bilihin, idadagdag mo pa yung tuition sa mga anak, tapos yung basic necessities, talagang hindi kakayanin pag isa lang yung nagtatrabaho. So, ang nangyayari, nagtatrabaho para sa magulang at doon nawawala ng guidance yung mga children. So, depende na lang siguro kung maswerte kung nabiyayaan ka ng mayaman na magulang na mayaman na talaga sila, madaming ari-ari, madaming pera. Kahit hindi na sila magtrabaho at mag-business na lang, walang problema. Pero sa other side naman, yung sa ibang anggulo naman, yung sa mga poor sector, so kailangan talaga na lang kumain. Minsan nga, magulang, pati mga anak hindi nakapag-aaral, nagtatrabaho na lang para matustusan lang yung pag-aaral. Ang mahirap kasi niyan is, yun nga, sa poverty, minsan ang bata kasi is hindi so alam nila na mali pero wala kasi sa kanila na nakakapag-guide. Pag ganun kasi napakahirap. Kaya para sa akin yung parenting guidance, yung parents guidance, yung talagang
pinakamahalaga kasi ang bata kasi yung curiosity ng bata, um, bawat bawat na nakikita nila para sa mga bata bago yun at naku-curious sila. O for example, merong nagsosolvent at nakita yun ng bata. So maiisip ng bata na ano kaya pakiramdam pag gumagamit nun. So maku-curious na siya hanggang sa mahikayat na siya na gawin din yung act na yun. Hanggang sa maging addictive na kasi nga hindi nagaguide. So para sa akin, yun talaga, yung kung wala kasing batas o programa na napakaganda kung walang guidance ng magulang. Kahit ano pang programa yan, kahit ano pang batas yan, kung walang guidance ng magulang o nakakatanda, walang mangyayari dyan. Kasi pag nasa program kasi, ang problema kasi sa program, sa isang program, yes, magko-comply yung bata. So, kung baga may pinagagawa sa isang program, may pinagagawa sa mga bata, siyempre magko-comply yung bata. Ang problema nun, pag wala nang nakatingin, gagawin pa rin ba niya yun? So, pinakamaganda talaga habang bata pa, nagagay na siya ng magulang. So, sa weaknesses naman ng batas, what do you think are the weaknesses of the laws? So, sabi ko nga, walang perpekto. Ang batas kasi is ginawa ng tao. Ang tao ay, sabi nga, walang perfect. So, ang batas talaga kahit anong ganda ng batas, may makikitang loopholes o butas dyan. So, ang kagandahan lang dyan niya, sabi ko nga earlier, na-amend, nare-revise para mas gumanda pa yung batas, para mas magkaroon pa ng pangil. At what are the programs can you suggest to address the growing number of children in conflict? Sa tingin ko naman, napakadami ng program, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa na ini-implement. So, talagang yung kasing children in conflict with the law, hindi lang dito sa Philippines nangyayari kasi yan eh. Problema din yan sa ibang bansa. So, sa tingin ko talaga is kailangan magtulungan ng mga groups, sectors, at government, at lalo na yung magulang para ma-guide ng tama yung mga children. So, yun lang po, and thank you.